ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, biyuda at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop na tayo, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon. Welcome to Parish Pastoral Accompaniment Program. Or PPAP. Yes, live from Mary Help of Christians Parish. So maraming salamat pa rin sa panonood ninyo. Huwag sana kayong magsawa kasi hindi naman tayo magsasawa kay Pope Francis. Yeah. Di ba? Forever na Pope natin siya. Kaya ito po yung libro niya. At lalong-lalo na para to sa pamilya. Ano ba yung title natin? Preventive Maintenance System. Ah, Para lagi siyang A1 condition. Ang operation niya laging nasa peak. ibig sabihin, palagi mo dapat pinapamaintain yung sasakyan mo Yes. para yung takbo niya smooth, no? Maganda. So, peak performance. Papaliwanag ni Father yan. yan. Bakit Kaya, siya ng title panoodin natin. po ninyo, no? Sino ang ating guest ngayon? Si Father Kim Timbulan. Yes! Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa kasal o pag-aasawa. Lalo-lalo na yung binibigay na pahayag ng Article 210 and 211 ng Amoris Laetitia. May tanong po muna ako sa inyong lahat, no? Kayo po ba ay naglilinis ng inyong tahanan? Naglilinis ba kayo, Tita Malu, Tito June? Yeah. Paminsan-minsan. Yes. Kapag ba may sira ang bubong, may butas ang bubong, may crack ang wall, anong ginagawa niyo? Pinapatch up niyo ba? Para hindi tumulo yung tubig pag umuulan. I'm sure, binibigyan niyo ng pansin, binibigyan niyo ng panahon ang paglilinis sa inyong mga tahanan. Ang question, bakit? Bakit yung nililinis ito? Di ba? Siyempre, bawat isa siguro gusto nila na ang tahanan nila ay masayang tirhan. Di ba? At safe na safe para sa lahat. Yung bang pag natutulog ka, mahimbing na mahimbing, wala yung pumapatak na tubig sa mukha mo dahil hindi mo nilagyan ng pantapal yung bubong. At syempre, yun nga, gusto nating maging maganda ang tahanan natin. Gusto nating maging matatag at gusto nating humaba pa ang buhay na ito. Tama, di ba? So it's part of owning a house to maintain it also. No? Lahat naman, sa lahat ng mga ari-arian natin, kailangan mine-maintain natin. Yung kotse ninyo, binibigyan nyo ng panahon para dalhin sa talyer, para maayos. Ang sa gayon, mas magiging maganda ang takbo niya at mas humaba pa ang buhay niya. Tama po ba? You need to maintain your vehicle. Ganon din sa iba't ibang mga bagay po natin. At bakit ko sinasabi to? Yan ang tanong. Kasi nga po, yung Article 210 and 211 ng Amoris Laetitia ay related dito. It's all about married couples maintaining their love for one another. No? Hindi porkit kinasal ka na o nag-asawa ka na, tapos na, end game na. Hindi pwede yun. Kasi it's a lifetime commitment, and so a married couple needs to maintain their love for one another. Kasi nga, along the way, hindi po mawawala yung mga pagsubok. Di po ba? Hindi mawawala yung mga challenges na mag-asawa. At alam niyo po yan, yung mga mag-asawa pong nakikinig ngayon, yan, sigurado nakaka-relate kayo. At ito rin para sa mga may balak mag-asawa. No? Huwag niyong isipin na pag kinasal na kayo, mag-asawa na kayo, bed of roses na. Hindi.
nandiyan pa rin yung mga tinik sa mga roses na yon. Kasama sa roses yung mga tinik. Hindi siya happily ever after tulad ng napapanood natin sa mga fantasy movies. Hindi. When you get married, kasama yung mga pagsubok, mga challenges along the way as you grow together as a couple. Kaya nga yung maintenance would be for you to keep your love for each other stronger and stronger as you live by every day. Ayan. At yun ay hindi madali. Mahirap din yun. No, mahirap sigurado yun. Sa mga married couples na nakikinig ngayon, no? Father, hindi naman ganun kadali. Siyempre, talagang hindi ganun kadali. Sa bawat relationship naman, palaging may pagsubok. At yung mga challenges na ito, may mga positive na binibigay din to sa mga mag-asawa o kung sino man ang nasa relationships, no? Kasi nga, nagiging mas matatag pa ang kanilang samahan kung talagang ginagawa nila ang kaya nila para ito ay mapanatili, para ito ay mas maging matatag, no? Ang kanilang samahan at ang kanilang pagmamahalan. Yun po ang sinasabi sa atin ng Article 210 and 11. Plus, no, syempre, unang-una, responsibilidad ng mag-asawa na pangalagaan ang kanilang samahan at pagmamahalan. Ang pinangako nila sa bawat isa ay lifetime. No? Kaya kailangan talaga nilang pangalagaan. Ang pangako kasi nila ay hindi lang sa bawat isa, kundi sa Diyos din. No? At syempre, sa kanilang pamilyang bubuuin. Ang laking responsibilidad ng mga mag-asawa. Yan. So, also, kailangan nilang ayusin yung kanilang samahan, i-maintain, i-sustain ang kanilang pagmamahalan dahil nga darating ang mga pagsubok sa buhay nila bilang mag-asawa. Pero ang simbahan din ay makakatulong sa pag-alaga at pagsuporta sa mga couples, no? May responsibilidad din ang simbahan para sa mga married couples. Kaya nga marami siyang ino-organize sa mga programs, no? Sa tingin ko bawat parishes yata, no? May kanya-kanya mga programs para matulungan ang mga married couples. Dito nga sa ating parokya, meron tayong Parish Pastoral Accompaniment Program. Ito ay lalong-lalo na sa mga young adults. Nandun pa lang, papunta sa pag-aasawa, mga single young adults na gustong sigurong mag-asawa or mga may pinagdadaanan sa buhay. Yung mga, pwede rin sa mga engaged young adults, pati na rin sa mga young married couples. No? Napakagandang programa ng ating parokya para sa mga individual na young adults para sila ay magabayan, ma-accompany sa kanilang growth bilang tao, bilang Kristiyano, at sa kanilang relationship sa bawat isa. Napaka-importante na pangalagaan natin, no, ang relationship natin, no, lalo na yung mga mag-asawa. Meron nga po akong ginaid for 5 or 6 years, no, dahil nagkaroon sila ng problema, silang dalawang mag-asawa. Ang kwento ay nagkaroon ng third party. Yun ang mahirap, no? Pag may third party na. Ginabayan ko yung mag-asawa, yung girl, nahirapang patawarin yung guy kasi nga napakasakit nung ginawa. Kumbaga, na-feel niya na pinagtaksilan siya ng asawa niya. So yun, ginaid ko for 5 or to 6 years. Ang tagal po ng proseso. And many times, or may mga times na dahil hindi ko kaya yung sitwasyon, nire-refer ko sila sa mga mas expert, sa mga mas veterano na pwedeng gumabay sa kanila. And thanks be to God. Thanks be to God. No, after 6 years, naging maayos po ang kanilang relasyon. No? Thanks be to God. So, sana po, no, yung mga programs, halimbawa ng simbahan, ng mga parokya, pati yung mga kilala yung mga individuals, no, pwede niyo po silang puntahan, no, kung sila ay palagay niyo makakatulong sa inyo, no, lalo na sa mga married couples, no, ng mga married couples na may pinagdadaanan ngayon, no. Huwag po kayong matakot, lumapit, no, sa mga pwedeng makatulong sa inyo para mas lalo maging matatag, no, malakas
at pangmatagalan ang inyong samahan at pagmamahalan. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay may natutunan po tayo. Hello po sa inyong lahat. Kaya naman pala, maintenance. Para din yan sa atin, no? Yung mga oldies na meron tayong maintenance. Minsan, kwento ko, kasi nagbi-BP ako, no? Blood pressure. Tapos, nakita ko yung, mababa na yung BP ko. Sabi ko, okay na to, araw-araw. Mababa. Eh di, tinigil ko na yung gamot ko. Eh yung pala, pag sinabing maintenance, kaya mababa yun dahil nagme-maintain ka. Yun. So, hindi mo dapat itigil, kaya nga maintain eh. Yeah. Hindi ba? So, tulad ng marriage natin, gusto natin laging maintain siya. O laging nasa highest level. Diba? Yan. Ang relationship lagi talagang nasa peak. Totoo. Hindi bumababa. Lalong-lalo na, sabi nga ni Pope Francis, na walang perfect marriage. Na lalo na alam natin ngayon na walang ganong perfect marriage, the more na kailangang tayo ng maintenance. Yes. Di ba? Magandang-maganda nga yung sinabi ni Father, itong church natin, na meron tayong mga maintenance para dyan. Yan. Di ba? Ang mag-asawa, kailangan nila talaga i-maintain, especially yung relationship nila. Pagka yung relationship medyo nag-deteriorate, eventually pababa na ng pababayo kung hindi nila gagawa ng paraan. Di ba? So, pero alam mo, ang napansin ko sa maintenance niyan, dalawa lang yung pinaka-importante. Ano? Communication and yung kanilang connection kay God. Oo, totoo yan. So, kung meron kang problema, mabilis kang tumawag kay God ng tulong. Kasi maraming problema ang na-encounter na mag-asawa na minsan hindi nila kayang ma-overcome. Lalo na yung mga pagpapatawad, no? Or minsan may situation sila na parang imposible na ma-solve. Yan, correct ka dyan, ano? Kasi sabi nga ni Jun, na si God ang importante. Meron tayong sacrament of marriage. So si Lord yung nandoon. Gusto niya tayong magpakasal sa simbahan para makasabay natin siya sa ating journey as husband and wife and as family. Kaya nga, sa anniversary natin, magkakaroon tayo ng family affair. No? At ano na nga ba yung ating theme? Yung family inspires gratitude. Wow! In short, FIG. Big, yeah. Fig. Alam niyo ba yung fig tree? Oh, di ba? So, yon. Pag hindi nagbubunga yun, pinapuputol na yun. Ako kasi, naiisip ko yung tree, no? Whatever, kahit hindi siya fig tree. Kaya lang kasi yung fig tree, kilala yan sa Bible. Ano, para yan family, yung pag nagbo-branch, di ba? So, nag-start sa puno, si God yun, tapos yung grandfather, mga anak, yung mother. So, pataas na pataas, tapos nagbe-bear fruit. Kaya maganda talaga yung ang concept niya na fig tree siya. Kaya, again, ano yon? Family inspires gratitude. Yes, ang ganda. Bilhin mo, ang family na i-inspire, no, para magpasalamat ka. Oo. No? Biro mo kung talagang napakasaya at lahat nakakayanan nyo i-overcome, Yeah. talaga wala kang gagawin kundi magpasalamat Correct. sa ating Panginoon. At saka pag sinabi gratitude, sobrang saya mo. Pagkatapos pag tinanong sa'yo, bakit ang saya-saya mo? It's because of my family. O, di ba? Yes. Kaya kailangan yan po yung sikreto. Kaya yung mga iba na mga sinasabi nilang broken family, there is always hope. Yeah. No? Kasi yan po yung perfect plan ni God to have a happy family. Balikan pa natin yung isang part na importante sa maintenance, yung communication. Yes, communication. Kasi lagi natin pinapaalala ron sa mga couples na binibigyan natin ng pre-K na, no? Kumusta ang inyong pag-uusap? Nag-e-enjoy pa ba kayo? No? Lalo na pagka nakita natin iba, nag-e-enjoy pa ba kayo mag-usap? Ay, opo. Ganon. So, pero pagka yung iba kasi, ang sabi, ayaw na nga namin mag-usap kasi
tuwing mag-uusap kami, nag-aaway lang kami. Ngayon, pag hindi na kayo nag-uusap, paano mare-resolve kaya ang mga issue? So, palala na ng palala yun. Malaki ng palaki, Oo. 'di ba? Hanggang sa pag dumating na sa kahit maliit na bagay dahil lumaki na, sumabog na, Oo. 'di ba? Naging parang ang laki na ng away, yung pala pinagsimulan lang sa dito tayo dumaan, hindi gusto ko diretso. Yung maganda para ma-maintain yung communication, dapat laging nandun yung factor ng selflessness. Oo, totoo 'yan. Wala yung mga pride. Kasi sinasabi nila, naku, sabi niyo, hirap-hirap ata nun maging selfless. Kaya nga nandyan si Lord. Oo. Hingi kayo ng grasya na maging selfless kayo. Yan. Kung tayo lang, hindi talaga natin kaya. Diba? So pag nandyan si Lord, magugulat na lang kayo at nagiging selfless ka. Oo. Hindi ikaw, pero si Lord. Ang effort mo is to pray to God, no? Maging consistent ka sa paghingi ng grasya kay Lord na maging selfless ka. Tingnan mo ang halimbawa ang kotse. Pagka sinabi maintenance, halimbawa, first 1,000, dadali mo sa talyer. Chine-check up yan. Every 5,000, punta ka ng punta ron. Ito yung sinasabi natin minsan sa kanila. Sabi nila, malilit lang naman ang problema eh. So, hindi na natin kailangan kumonsulta. Tama. Para natin. No? Di ba, ang simbahan naman natin nag-o-offer lagi. Sabi, nandyan lagi yung ating service on counseling. Meron tayong service sa P-Pop Live para mapanood nila yung mga katuruan ni Pope Francis. Yeah. Di ba? Tapos ang sakramento laging nandyan. So that kung halimbawa talagang nagkakasala, they can go to confession. Yes. Punta sila sa misa, Oo. so parang laging nagre-recharge. Yun. Ang galing, no? Talagang maganda pala talagang sample nga yung sasakyan, ano? Kasi yung sasakyan, hindi ba talagang dapat, siya, yung maintain yung Oo. maandar, maganda yung takbo. Kasi syempre, una, ma-aksidente kapag hindi. Oo. Tapos maingay, magalaw. Para talaga yung marriage din, na para maging maganda ang takbo, no, kailangan na maintain. Kaya, tsaka din sa sasakyan, pag tama rin yung sinabi mo, yung kahit maliliit lang na parang sira, pinapatingnan na. So, ganun din sa atin. Huwag nilang baliwalain yun. Ibig sabihin yung mga maliit na misunderstanding, pagka maliit pa, madaling i-resolve. Pero pagka lumaki na, ang hirap na. Minsan, hindi na nga sila mag-uusap. Ang reality kasi, tayo mga mag-aasawa, unang-una, meron kasi mga personalities na, ayoko nga mag-counseling, chismis lang yan no? Pag-uusapan lang nila yung nangyayari sa amin mag-asawa, dapat pag mag-asawa, tayong dalawa lang nakakaalam. Mas lalo pa silang, panggulo lang sila sa atin Diba? Pero tingnan nyo, sige, huwag kayong kumausap. Yung sinasabi niyong panggulo, di ba? Depende po yun sa kausap nyo. Di ba? Dito po sa P-Pop natin, sa accompaniment program natin, hindi naman siguro kayo magugulo. No? Kasi hindi po talaga kami nag-a-advise, no? Pero we'll listen to you. And yung pong gusto naming sabihin, depende ho kay Lord yung kung pasasalitain na kami. So most of the time, nakikinig po kami. And then yun, isa yun sa sinasabi na ayaw nila. Pangalawa, yung iba, okay naman tayo Wala naman tayong problema. Parang yung kotse. Umaandar naman itong kotse. Konting talbog lang yan. Okay lang yan. Hindi. No? Aantayin pa ba ninyo na magkaroon kayo ng argument o ng bago pa kayo magpatingin? Siyempre, hindi na. Kaya nga tayo sa health natin, nagpapa-check up tayo kahit wala tayong nararamdaman. Mo, hindi mo na-maintain. Ang gagawin mo na lang, bumili ka na lang ng bago. Papalitan na lang kita. Papalitan na lang kita ng sports car. Anyway, yan talaga yung reality kaya marami ding hindi nagpapa-counsel kasi feeling nila nakikialam sa kanila or pandagdag lang sa panggulo pa, ganyan. Pero wag po, just try, no? At
attend kayo sa kapihan kasi Yeah, sa kapihan doon po no. nag-i-start yung parang Para acquaintance, maging komportable ka. oo, para ma-feel ninyo na ito pala yung mga kakausap sa akin. So, hindi naman kasi agad-agad nagsasalita, no? Yeah. Pinapakiramdaman mo din yung mga tao na sasabihan mo ng Siyempre, dapat mga maging problema mo. comfortable ka rin. Kung trustworthy ba sila, baka Yes. mamaya, hanggang sa ma-earn mo yung trust, no? Ma-earn nila yung trust sa'yo. So, yun yung pwede mong tignan. Yun yung kapihan natin is every 9 o'clock Ayan. hanggang 10 in the morning. So, may libreng breakfast pa. Breakfast na ba yung kape, no? Kape tsaka misa, meron tayong sumar, may tinapay, depende sa grasya. Okay. Diba? So, we'll see you again next week and wag po natin kalimutan. I-share po natin itong program na to. Ang galing-galing po natin mag-share ng maraming mga nakikita nating mga TikTok, nakikita nating mga palabas. Kung ito po yung i-share natin, gusto nyo, tanggalin nyo na yung part namin. Ang importante, yun po pinag-uusapan natin dito. Yeah. No? Who knows po, merong may problema na i-share nyo ito. Di ba matutuwa po yun? You might save a life Yeah. minsan. Okay, so share nyo po ito. Okay? Check ko yung mga FB profile nyo kung share nyo. Kaya mga P-poppers. Okay, we'll see you Okay. again Bye-bye. next week. Bye!